Hello po mga ka-diaries, narito pong muli ang inyong lakwatsero Alvin Flores para sa isa na namang episode ng Bicycle Diaries. Minsan, alam niyo ba mga ka-diaries, napakahirap magplano ng susunod na mga lugar na pupuntahan natin sa pagka-flyering. Talagang napakahirap mag-isip kasi ang dami mong kinoconsider. Kaya ng ano ba 'yon? Meron bang lugar na kung saan yung sasakyan ay safe, may safe na mapaparkingan. Gaya ko na lang ay nagbibisikleta ako. Siyempre, nag-iingat tayo na hindi makuha o di kaya manakaw yung ating sasakyan. Napakahirap na sa panahon ngayon. So, iniiwasan natin yung mga ganong insidente. Kailangan na talagang nagre-research tayo kung yung ang lugar na yun ay talagang safe, talagang may access pagdating sa pagpa-parking, at yun ba ay talagang matao, talaga bang ano accessible sa ilang mga bagay, o kaya for example yung may mabibilan ba or anything else. So ang daming ang daming dapat na isaalang-alang. Pero sa kabila ng pag-iisip na yun, nahihirapan tayo. Siyempre talagang napaka-beauty talaga ng Lord na binibigyan tayo ng kasagutan kung saan nga ba nga tayo dapat na lugar na kung saan pwede tayo mag-flyers. So maya sasabihin ko sa inyo kung saan lugar yon. So ano nga ba sa Flores yung series, sinasabi mong series na na yung gagawin na panibagong flyers ang yun ng mga i-distribute. So ipapakilala ko na sa inyo, at saka ito na nga yun, which is ayan, yung I will not sign, charter change no way. So yun, sa Flores naman kaparap ng para bagang medyo nagiging political ng approach mo. Alam nyo ba, hindi lang political yan, may connection na yan sa mga nangyayari sa buong mundo. So ipapaliwanag natin later kung bakit, anong connect nun sa mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. May kinalaban ba yan globally? So bakit nga ba I will not sign? Bakit ba natin i-distribute itong flyers na to? Kasi we have to inform the people. Hindi ko mo karamihan ay binoto itong yung kung anong manok nila ay okay lang kasi nga parang ang ganda-ganda pero sabi nga natin at sabi ng iba, we have to be objective. Hindi ko mo ay karamihan ay pinili siya o kahit kung sino mang tao ay tama na yung ginagawa. Kailangan na pairalin pa rin natin yung ating critical thinking, maging mapagpili, pa rin tayo mapanuri sa kung ano man yung kaganapan sa ating paligid. So bakit nga ba natin i-distribute yan? Kasi kailangan yung I will not sign. Bakit tayo tumututol dito? Kasi nga tingnan nyo naman, ginamit pa ang People's Initiative. Dapat ang mamayan ang may alam sa namang dokumentong lalagdaan bago masabing ito ay People's Initiative. So sa madalit sabi, kailangan manggaling muna ito sa mamayan, sa taong bayan, di ba? Dapat ipinapaliwanag, di ba? So ginamit nila yung People's Initiative eh. So sa mga politiko to galing. Hindi ko mo People's Initiative ay gusto na to ng tao, di ba? Paano kung hindi? Sila lang mga nandun na mga politiko ang may gusto nito. Dapat na ipapaliwanag nila kung ano yung babaguhin at kung ano ang layunin nito, kung ano yung babaguhin na particular na batas na yan at anong dapat na babaguhin, di ba? At kung ano ang layunin nito upang maging patas ang pasya ng mamamayan nang walang under the table. So ibig sabihin, kailangan, di ba, maging patas yung pasya ng lahat ng mamamayan nang walang kahit anumang gusot, nang walang under the table, nang walang
halong suhol, di ba? Kagaya nung nababalitaan nyo, nitong nakaraan lang, di ba? Ano, di ba? Tumatanggap sila ng 100 pesos. O pinapipirma sila doon. O pagka pumirma sila, bibigyan sila ng 100 pesos na pinapalabas nilang ayuda for the sake of People's Initiative, in the guise of People's Initiative, di ba? Ginagamit nila yun. So yun. So kagaya na lang nun. So ito pala. So ito yung sinabi ng ilang mga personalidad gaya ni Harry Roque. So, ito ni ng Senador Jinggoy Estrada. So doon sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, nasabi niya doon na dapat yung People's Initiative ay voluntary. Dapat lang na voluntary, dapat na pag-isipan kung ano ang mangyayari. So dapat ipinarealize at pinapaintindi sa mga tao ko pag nabago ba ito, diba? Pagka nabago yung isang batas, anong mangyayari pagka binago ito? Ito ba ay pabor talaga sa lahat talaga, sa lahat ng taong bayan? Papabor pa talaga sa lahat ng mamamayan ito yung pagka nabago ba yung batas na ito? O papabor lang ito sa mga politiko na mayroong pansariling interes? So yun, dapat malinaw ito ang lahat na yan. Once na nagsagawa sila ng mga ganitong bagay. So, ano nga ba Casar Flores yung pupuntang lugar? Ano ba yung sinasabi mong yan? So, ito kasi yung lugar na kung saan maraming kaganapan dito. Dito rin kami untang in-invite ng friend ng mother ko sa isang Christian church. At yun nga lang din, 'di ba? Meron din masamang nangyari din sa mother ko kasi doon din kasi yung hospital na kung saan na talagang binawian ng buhay yung mama ko dahil sa isang malubhang karamdaman. So, may masaya, may napaka-memorable, at meron ding nakalulungkot na karanasan na naranasan tayo doon. So, saan nga ba yun? So, puntahan na natin, at malapit lang to, diba? Within Maykawayan lang to. So, puntahan na natin yung Barangay Banga sa lungsod ng Maykawayan. So, tara, larga na tayo. Alright mga ka-diaries, sa wakas narito tayo sa Barangay Banga sa lungsod ng Maykawayan. So inyong nakikita ay yung isang private school, yung Marymount Professional Colleges Incorporated. So nandito din katabi yung hospital niyan, yung natatanaw niyan sa likod ng punong yan, yung Maykawayan Doctors Hospital. So ayan. So itong compound na to, ang dating tawag sa kanya ay IS Pavilion, na kung saan ngayon ay na siya. So ang nakatayo na ron ay Pure Gold Maykawayan Banga. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang pagdidistribute ng flyers. Magandang hapon po kuya, abutan ko lang po kayo ng I will not sign, charter change no way. So, informasyon po yan na dapat yung taong bayan alam yung ipapipirma sa kanila na pinapaliwanag kung ano yung layunin ng papipirmahan sa kanila at saka kung ano ang magiging kahinatnan nun. Tapos yung sabi ng dyan, ng Senador Jinggoy Estrada, dapat voluntary yung pagpapapirma sa kanila, yung wala dapat na under the table, yung hindi yung susuhulan yung taong bayan. Kaya nang nababalita na pagka pumirma magkakaroon ng 100, yung pala nang bubudol na pala lang inadaan sa pera. So pagka pakibasa na lang po. Informasyon na po yun. Sige po. Thank you po. Magandang hapon po kuya. Abutan ko lang po kayo ng flyers about sa I will not sign, charter change no way. So nandiyan yung informasyon na dapat yung taong bayan ang dapat alam ng taong bayan kung ano yung papipirma sa kanila, na dapat na ipapaliwanag kung ano yung babaguhin na batas at ano yung ang layunin kung bakit babaguhin. So nandiyan din sinabi ng Senador Jinggoy Estrada na dapat voluntary yung pagpapapirma sa taong bayan, kasi pagka dinaan sa halimbawa pang bubudol, dinadaan sa ayuda 100 pesos, yung pala binubudol na tayo, mahirap yun. Baka pansariling interest ng politiko yung yung pinupush. Pagka pakibasa na lang po Sige po, I will not sign, no charter change no way. So naipapaliwanag dyan na dapat
alam ng taong bayan, aware sila kung ano yung ipapimero mo sa kanila, dapat na ipapaliwanag kung ang layunin nun at saka kung para saan ba yun. So hindi yun dapat na dinadaan sa pambubudol o dinadaan sa halimbawa 100 pesos na ayuda. So dapat voluntary lang, hindi yun dinadaan sa mga ganung panguto po. Pagkaano pakibasan na po. Sige po, thank you. Magandang hapon po kuya. Abutan ko lang po kayo ng I will not sign. Lang po yan, libre lang po yan na babasahin na impormasyon po yan na dapat yung People's Initiative po, alam dapat ng taong bayan, hindi yung manggagaling sa politiko, na dapat aware sila kung ano yung ipapipirma sa kanila at kung ano yung babaguhin para talaga masabi siya na People's Initiative. Tapos dapat voluntary dapat yung pagpapirma. Dapat ipapaliwanag ba kung dapat na kung yun ba ay talagang papabor sa taong bayan o di kaya papabor lang sa mga politiko na may sariling layunin po. Pakibasan lang po. Sige po, thank you. Magandang hapon po kuya, abutan ko lang po kayo ng I will not sign charter change no way. Dapat yung pinapipirma sa mga taong bayan kasi dapat aware sila, dapat pinapaliwanag kung para saan ba yung pinapipirma. Kung iyon ba ay yung batas na babaguhin ba ay papabor ba talaga sa taong bayan o papabor sa mga politiko na may sariling layunin po. Gaya ng nangyari na balita na yung 100 pesos pagka pumirma yung merong 100 pesos yung pala baka gamitin sa pambubudol po. Pakibasan lang po Magandang hapon po ate. Abutan ko lang po kayo ng I will not sign charter change no way. Impormasyon po yan na dapat yung taong bayan alam kung ano yung ipapipirma sa kanila na kung ano yung babaguhin na batas at para saan ba yung yung babaguhin na batas na yun, kung ano yung layunin. Na sabi nga dyan ng Senador Jinggoy Estrada, dapat voluntary yung pagpipirma, hindi yung dadaan sa panunuhol o di kaya bibigyan ng 100 pesos. Yun pala baka daan sa pambubudol o di kaya may sariling interes yung politikong bakit ginagawa yung ganun po. Pakibasan na po Magandang hapon po. Abatan ko po kayo ng I will not sign charter change no way. Impormasyon po yan na dapat na pinapaalam sa taong bayan kung para saan ba yung pinapipirma at ano ba yung layunin ng pinapipirma. Kung ano ba yan, kung para masabi na People's Initiative yun, para maging patas yung pasya ng mamamayan. Kasi yung iba dinadaan sa 100 pesos yung mga ayo-ayo din pala, baka binubudol na tayo. Saka dapat sabi ng Senator Jinggoy Estrada, dapat voluntary yun. Dapat alamin kung papabor ba sa taong bayan yung babaguhin na batas na yun o di kaya para kung pansariling layunin lang ng mga politikong yan. Pakibasan na po Sige, tayo. Magandang hapon po. Abutan ko po kayo ng flyers about sa I will not sign charter change no way. Impormasyon po yan na dapat yung pinapipirma sa atin, pinaalam sa taong bayan kung para saan ba yung papipirma at ano yung layunin nun. Para maging talaga, People's Initiative talaga at para maging patas yung yung pasya ng taong bayan na kung yun ba ay may under the table ba o wala. At saka pinapaliwanag ni ni Senator Jinggoy Estrada, dapat voluntary yun ng hindi dinadaan sa pambubudol, hindi kaya dinadaan sa ayuda na 100 pesos po. Pakibasan lang po Sige po. Magandang hapon po. Abutan ko po kayo ng I will not sign charter change no way. Impormasyon po yan na dapat alam ng taong bayan kung ano ba yung pinapipirma sa kanila at kung para saan ba yung pinapipirmang yun para talagang patas yung yung pasya ng taong bayan na yun talaga ay People's Initiative na hindi dinadaan sa pambubudol di kaya sa paayo-ayuda na 100 pesos. At saka sabi ng Senador Jinggoy Estrada dyan na dapat voluntary yun, dapat pinapaalam kung ano bang mangyayari kung pagka nabago yung batas na yun, kung papabor ba talaga sa taong bayan o di kaya kung baka sa politiko lang na may pansariling interest po. Pakibasa lang po. Yeah, thank you po. Magandang hapon po. Abutan ko po kayo ng flyers about sa I will not sign charter change no way. Libreng flyers po yan at impormasyon na dapat alam ng taong bayan kung para saan ba yung papipirma nila o yung pinipirma nila at kung ano ba yung layunin ng pinapipirman sa kanila para patas talaga yung pasya ng taong bayan na yun talaga yung People's Initiative na walang under the table na hindi dinadaan sa 100 pesos na ayuda. At saka sabi ng Senador Jinggoy Estrada dyan na dapat voluntary yan na ano bang mangyayari pagka binago yung batas. Kung yun ba ay pabor talaga sa taong bayan o di kaya pabor sa politiko. Pakibasan lang po. Sige, thank you.
ka-diaries, natapos natin, no? Talagang napakabilis maubos niyan. Parang kahit pa paano hindi tayo masyadong hirap na i-distribute yung ganong klaseng flyers kasi kahit pa paano aware sila dun sa ganong issue. At saka sa mga na-interview ko talagang karamihan talaga sa kanila hindi pumapabor sa charter change na yan. At kasi paano ba naman hindi sila papabor? Talagang hindi pinapaalam sa taong bayan kung para saan ba yung pinapipirmahan na yan at ano ba talaga yung pinapipirmahan na yan. Bakit ang nag-initiate ay galing sa gobyerno? Hindi dapat galing sa gobyerno. Dapat manggagaling talaga sa taong bayan yung pangunguna na yan ng pagpapapirma about the people's initiative sa charter change na yan, diba? So hindi dapat dinadaan sa under the table o di kaya sa kahit na anumang klaseng panunuhol, diba? Voluntary dapat pinapaliwanag kung anong mangyayari pagka binago nila yung batas na yon, kung papabor ba talaga sa taong bayan o di kaya baka pumabor lang yan sa mga politiko na may mga pansariling interes. So right now nandito pa tayo mga ka-diary sa Banga, sa barangay Banga, May Kawayan City. At yung nakikita, ito nga yun, yung May Kawayan Doctors Hospital. So magkatabi lang yan. Yung nakikita yung green na yan, yan yung Pure Gold May Kawayan Banga. So ayan, tuloy-tuloy na ang pag-flyering natin at abangan nyo na lang ang anong lugar ang ating pupuntahan. So paano ba yun mga ka-diaries? Maraming salamat sa panonood ng videong ito. Hanggang sa muling pag-flyering, kita-kits at God bless. O karagdagan lang to mga ka-diaries. Bakit ko nasabi kanina bago tayo umalis na itong sinusulong nilang Chacha in the guise of People's Initiative ay kakaiba. At talagang masyado tayong mapagbantay dito at talagang intense yung didistribute natin ng informasyon nang sa ganun ay ang taong bayan ay hindi malinlang. So bakit ko na ba sinabi na ito ay may kinalaman sa isinusulong ng mga nasa labas ng ating bansa? So kung familiar kayo sa World Economic Forum, sa UN at sa WHO, so during the pandemic o kahit anuman pa yung tawag na yan, pandemic o scandemic na yan, ay talagang napaka-aktibo nitong non-governmental institution na to. So hindi naman natin to binoto itong mga institution na to, yung WEF, yung UN, WHO. So bakit ganun na lang ang eagerness nila? Bakit talagang sila na ngayon yung may authority upang magmandato sa lahat ng mga bansa kung anong gagawin in the guise of saving lives. So sinumulan nila sa pandemic na yan At ito, dire-diretso na nga. At talagang nakikialam na sila sa iba't ibang issue ng ating lipunan. Halimbawa na lang dito sa ating bansa. Diba? So although, at the other side, talagang talagang may magandang nangyayari din at hindi naman natin na ikakaila yun na under this administration ay may magandang ding nangyayari. At may mga development, may magandang development na ating na nangyayari dito. So, bakit ko ba nasabi yun? Kasi, yung mga sinusulong na batas ngayon ay napapansin natin na tila baga nababangga na at lumalabag na sa ating konstitusyon. Gaya na lang nitong nakaraang taon na ipinush ng Kongreso at ng Senador yung House Bill tawag dito 6522 na na yan, na ngayon ay naging Senate Bill 1869. Talagang yung mga mga kababayan nating patriots at freedom fighters ay talagang masigasig na nagbantay kahit na madaling araw, ating gabi, ilang buwan silang nagbantay doon para maging updated sila kung anong ginagawa ng mga mabantay lang ng maigi nila kung anong mga ginagawa ng mga senador na yan hinggil dun sa batas na yun, yung Senate Bill 1869. At may nababalitaan din tayo na yung PQA na yan or Philippine Quarantine Authority na yan na bago matapos yung 2023 ay ipinusyan ng Senador Lito Lapid. At itong isa pa na ipinaglalaban din ng
ng mga indigenous groups na House Bill 9608 na instead na pag-aari na dapat nito yung mga lupain ng ng mga ancestral domain na yan ay pag-aari ng mga ng mga indigenous groups, maite-take over sa DNR. So talagang yung mga pinupush nilang batas na yan at yung pag-amyenda ng mga bawat halimbawa yung mga na yan, yung Senate Bill, House Bill na yan, ay napapansin natin ay lumalabag na sa ating konstitusyon. At ito pa, para lang mapadali yung pagpapasa nila ng mga nasabing batas na yan, papakilaman na nila yung mga saligang batas in the guise of People's Initiative. So ginamit nila yung People's Initiative na yan para maisulong nila yung charter change. Nang sa ganon, yung kung ano man yung mandato na galing sa labas ng ating bansa ay ay ma-impluwensyahan yung ating bansa. Halimbawa, gustuhin ng World Economic Forum, UN, WHO, yung ganitong gustong ipatupad nila sa sa buong mundo. Yung ganitong klaseng batas gustong ipatupad ng mga na yan, ng mga hindi halal na institusyon. Walang magagawa yung ating yung ating bansa kundi i-adapt yun dahil nga na bago na nga yung ating konstitusyon diba? Kasi once na yan, kaya talagang tayo kaya talagang ingat na ingat tayo at talagang tawag dito binabantayan ng maigi natin yan kasi hindi natin alam ano bang maging epekto yan pagka nabago yung ating saligang batas. Kung overall ba magbabago yung saligang batas na yan o mga ilan lang ang mababagong provisions doon o baka maging pabor lang ito sa sa mga politiko na may pansariling interest lamang. So yun yung ilan sa mga binabantayan natin kaya intense yung pagpapakalat at dissemination natin ng impormasyon na to through using this. Kailangan talaga natin gawin ito on the ground at kailangan natin gawin ito face to face kasi kung aasa lang tayo sa pag-share sa social media, i-share natin sa ating post, sa wall, sa my story natin o di kaya sa messenger, hindi masyadong papansinin yan ng tao. Baka sabihin nagjo-joke-joke lang tayo. Pero kung haharapin natin sila, ay mas tayo, mas tawag dito, ma-appreciate nila. At talagang nila, mapagtatanto nila na talagang totoong merong nagtatrabaho upang ma-correct ang lahat ng uri na pinapakalat na misinformation at disinformation na hindi naman natin sinisiraan ng mainstream media pero napapansin natin ay karamihan sa mga ginagawa nila ay talagang propaganda ang isinusulong. So yan po yung mga natin, ilan sa mga explanation natin. So abangan nyo na lang ang susunod na pagdi-distribute ng flyers natin. At that's all for today. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video na to. Kita-kits at God bless.